Sa ikalabing pagkakataon sa isang araw, malas si Camila. Hinarap siya ng manager sa pangalawang pagkakataon. "Sir, pwede bang patawarin mo ako, please?" Magiliw na tanong ni Camila. Ngunit tuluyang hindi pinansin ng manager ang kanyang kahilingan. Nagulat nga si Camila nang hawakan siya ng manager sa braso, pagkatapos ay hinayla siya papasok sa isang bakanteng kwarto. Labis na nagpanik si Camila. "Sir, bitawan mo ako, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Camila sa galit. "Listen, Camila, this is the threat I will give you last time," sabi ng manager sa mababang tono. Siya ay galit. Malinaw na. Alam iyon ni Camila. Pinipilit pa rin kumalma ni Camila. Kung mukhang nagpanik siya, matutuwa ang manager at mas gusto siyang takutin. "Samahan mo ako sa hotel mamayang gabi o tatanggalin kita." Pananakot niya. Di pa sumusuko ang bastos na to. "Hey, manood ka lang. Natatakot ba ako sa banta na yun? Gagawa ako ng leksyon para pigilan siya." Pinutol ni Camila ang kanyang utak. Una, kailangan niyang makaalis sa napakasamang sitwasyong ito. "Okay, I'm going to the hotel with you," sagot niya. Ang sagot ni Camila ay lumikha ng ngiti sa mukha ng manager. "Aba, bakit hindi mo sinagot yan kanina? Kung sumunod ka, hindi mo na kailangan makakuha ng mga banta mula sa akin," sabi ng manager. "Meet me at the Raffles Hotel at 10 p.m. Room number 222. Use a beautiful dress. Tonight will be very fun for us," aniya na may halong gutom. Kinagat pa ng manager ang ibabang labi. Walang sinabi si Camila. Sa wakas, umalis na ang manager. Napanganga si Camila sa labasan na may mabatong tingin. Akala niya mananahimik na lang ako ng ganyan pagkatapos ng ginawa niya sa akin kanina. Tignan natin. Isusumbong ko to sa kumpanya ng presidente. Mapaparusahan siya sa pagiging impertinence niya sa akin, sabi ni Camila sa masamang tono. Agad na pumasok si Camila sa elevator. Ang silid ng Pangulo ay nasa itaas na palapag. I-report niya ito ngayon ng personal. Kung hindi, siya ay nasa panganib. Mabilis ang hininga ni Camila. Namumula ang kanyang mukha, at lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at sa philtrum. Isang ngiti ang nabuo nang makita niya ang pinto na nakamarka sa President's Room. Agad siyang kumatok sa pinto ng ilang beses. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ginawa niya iyon. Hindi bumukas ang pinto. Wala ba si Mr. President? Ngunit hindi sumuko si Camila. Patuloy siyang kumakatok sa pinto nito, umaasang may lalabas na taong hinahanap niya para maiulat niya ang nangyaring panliligalig sa kanya. Sa kasamaang palad, wala pa ring resulta si Camila. Napakunot naman ang noo ni Steven na papasok na sana sa kwarto niya. Siya na naman. Ngayon, anong ginagawa niya sa harap ng kwarto ko? Pinagmamasdan ni Steven si Camila mula sa malayo. Mukhang nagpanik ang mukha niya. May nangyari ba? Oh God, please. Nagiging desperado na si Camila. Idinikit niya ang kanyang noo sa pinto. Tinapik ang noo niya doon. Lumingon ang mukha niya sa gilid at mas lalo pang nataranta nang makita kung sino ang paparating. Bakit lagi niya akong kalibot? Huminga ng malalim si Camila. Anong ginagawa mo dito? Ito ang pinaka-nakakainis at malamig na tono na narinig ni Camila. Matamlay na sinulyapan ni Camila si Steven. Don't invite me to argue. And please don't spit out your narcissistic remarks. I'm frustrated right now. Nagmamadaling nagsalita si Camila. Ngumuso si Steven. Nagsalita siya na parang hindi niya alam na ako ang presidente. It was her intention to act like this para makuha ang atensyon ko. Ngumuso si Steven. Ayaw pa nga ng presidente na makipagkita sa'yo, ha? Kasi alam niyang malandi kang babae na mahilig sumilip. Sabi ni Steven na kanina pa tinatalakay ang problema sa inidoro. Sinaman siya ng tingin ni Camila. Sige, hindi na talaga napigilan ni Camila ang galit niya ngayon. Bakit ba lagi mo akong iniistorbo ha? Hindi mo ba alam na hinaras ako ng manager? Hinayla niya ako papasok sa isang bakanteng kwarto, sa kanya ako tinakot na pupunta ako sa hotel para matulog sa kanya. Or else matatanggal ako sa trabaho. Aalis na ako, sabi ni Camila na parang galit pa rin. Habol pa rin ang kanyang hininga at namumula ang kanyang mukha. She stomped her foot, leaving Steven, who was speechless at those words. Naharas, tumalim ang tingin ni Steven. Agad siyang pumasok sa kwarto at may tinawagan. Ikaw, halika sa kwarto ko.
Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Pasok. Utos niya sa napakalamig na tono. Pagkatapos ay dumating ang manager na may magiliw na mukha. Pambihira ang biglaang pagpapatawag sa kanya, lalo na ng presidente ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Sinubukan ng manager na maghanap ng mukha sa harap ni Steven, na talagang binigyan siya ng hindi magiliw na tingin. Iniyuko ng manager ang kanyang ulo. Mr. President, pwede ba kitang tulungan? Nakangiting tanong sa kanya, parang kumikislap ang magkabilang mata na nakatingin kay Steven. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata at ang palakaibigang ngiting iyon ay nawala sa isang segundo nang marinig niya ang mga salita sa kanya ni Ginoong Presidente pagkatapos. You, starting today, this very second, I fired you. Impake mo kaagad lahat ng gamit mo at huwag ka nang maglakas loob na magpakita ng ilong sa piling ko. Ano? Hindi makapaniwala ang manager sa narinig. Bakit bigla siyang na-dismiss sa ganitong kaiyahiyang paraan? Mahigpit na isinara ni Camila ang pinto ng banyo. Kailangan niya ng pahinga para maibsan ang kanyang galit, ngunit kailangan niya ng taong maglalabas ng kanyang mga hinaing. Kaya, nakipag-ugnayan si Camila sa kanyang matalik na kaibigan, si Alice. Nakangiting nakatingin si Alice sa 5 anak ng mga kaibigan niya na naglalaro. May mga nagbabasa ng libro, nagsosolve ng puzzle, at naglalaro pa ng chess at iba pang laro na nangangailangan ng konsentrasyon ng utak. Umiling si Alice. Yung nilalaro nila, parang mga adults na sila. Kahit 3 taong gulang pa lang sila. Napakunot ang noo ni Alice nang tumunog ang cellphone niya. Tila, tinawagan siya ni Camila. Sandali lang, pinapatawag ako ng mami mo. Maglalaro kayo. Kakausapin siya ni Auntie Alice. Nagkatitigan ang 5 sanggol. Ang kanilang mga tingin ay tila konektado sa isa't isa upang sila ay magkaintindihan sa iniisip ng isa't isa. Sa kabila ng 3 taong gulang lamang, ang 5 anak na babae ni Camila ay mga henyo. Napakahenyo nila sa kani-kanilang larangan at mahilig magtulungan sa isang proyektong gusto nila. Madalas pa nga nilang ginagamit ang talino nilang utak para tulungan sina Mami, Lola, at Tita Alice. Pero palihim nilang ginawa, kaya hindi alam ni Mami, Lola, at Tita Alice na ganoon na pala sila kahenyo sa edad nilang 3. Nakinig silang 5 nang mabuti nang magsimulang kausapin ni Auntie Alice ang kanilang mami sa telepono. Binuksan ni Alice ang loudspeaker hanggang sa marinig ng mga quintuplet ang kanilang usapan. Hello, Camila, ano yun? Seryosong tanong ni Alice. Wala ka ba sa trabaho? Nagpapahinga ka ba? I'm visiting your house. Pinaglalaroan ako ng mga quintuplets mo ngayon. Pero laking gulat ni Alice nang marinig niya ang bulyo ni Camila mula sa telepono. Ito na talaga ang pinakamasama kong unang araw sa trabaho. Kumunat ang noo ni Alice. Ano ba talaga ang nangyari? Nagtatakang tanong ni Alice. Maingat niyang inilapit ang kanyang mga tenga upang pakinggan ang kwento ni Camila, na tiyak na kawili-wili. Muling nagkatitigan ang mga quintuplet. Masyado silang curious. Ano ang maaaring magdulot ng galit at pagkagalit ng kanilang ina? Muntik na akong pagsamantahalahan ng manager ko. Nagkaroon pa siya ng oras na haplosan ang katawan ko. Buti na lang at nakatakas ako sa kanya kanina. Ha, hiniras. Seryoso ka Camila. Nagagalit ang mga quintuplet nang marinig nilang hinaharas ang kanilang ina. Oh there the manager haras mommy. Parehong-pareho ang iniisip nilang 5. Oo, isang bastos na ganyan, dapat turuan ko siya ng leksyon. Isusumbong ko sana kay Mr. President. Pero wala siya. And now I'm in the toilet to chill my anger. What an annoying day. Panipi. Tumayo si Bettina. Niyaya niya ang kanyang 4 na kapatid na pumasok sa silid upang gumawa ng plano. Hindi siya papayag na tretuhin ng ganoon ang kanyang ina at nagpasya siyang tulungan ang kanilang ina. Narinig mo ba yung sinabi ni Mommy kanina? Ang kanyang 4 na kapatid ay sabay-sabay na tumango sa kanilang maliliit na ulo. Mukhang napaka-adorable kahit na ipinapakita nila ang kanilang galit na mga ekspresyon. Protectador tayo ni Mommy. Kailangan nating protektahan si Mommy. Mr. Manager, kailangan natin siyang kalkulahin para mapigil at hindi na magalit kay Mommy. Sabi ni Bettina sa sobrang excited na boses. Tumango ang 4 na magkapatid na babae. Agad na binuksan ni Riley, isang computer genius, ang computer. Ihahack ko ang kumpanya ng Richards Group para maghanap ng impormasyon tungkol sa manager.
Sabi ni Mommy nagtatrabaho siya bilang clerk sa malaking kumpanyang iyon. Sabi ng isa niyang kapatid. Tumingin ka sa dibisyong iyon, Riley. Tumango si Riley. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng matalas, nagtatype ng mga code sa screen ng kanyang computer. Hindi nagtagal at napasok at nahack ng computer genius na ito ang lahat ng data ng mga empleyadong nagtatrabaho doon. Nahanap ko na. Excited ang lahat. Bilis-bilis. Buksan ang data. Eto pala. Anton ang pangalan niya. And you know what? May asawa na siya. Asawa. Pangit na matanda. How dare he make our mother upset? Nakuha ko yung phone number ng asawa niya. Quick copy. Ipapadala namin kay Mommy yung number. Kinopya ni Riley ang phone number ng asawa ng manager at ipinadala ito sa number ng mommy nila. Ginamit nila ang cellphone ni Lola, na nakuha naman nila dahil si Lola busy sa pagluluto sa kusina. Pero gamit ang isa pang prime card na nakita nila sa kalsada noon. Napabuntong hininga si Camila. Huminga ng malalim, pagkatapos ay huminga ng dahan-dahan. Ang pagbabahagi ng mga kwento sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ay talagang makakatulong na mapawi ang nagngangalit na emosyon na nararamdaman ni Camila. Ngayon ay medyo kumalma na siya. Nakuha ni Camila ang mensahe. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Kaninong numero ito? Kumunat ang noo niya. Na-curious, binuksan ni Camila ang laman ng mensahe at nagulat siya nang makitang ang laman ng mensahe ay ang numero ng asawa ng manager na nang-aasar sa kanya noon. Sino ang nagpadala nito? Hindi gustong mag-alala ng husto tungkol sa pagkuha ng mensahe, may plano si Camila. Ipinadala niya ang address ng hotel kasama ang numero ng kwarto. Ngumiti si Camila. Kung iyon talaga ang numero ng asawa ng manager, may pagkakataong makaahon si Camila sa gulo na ito. Agad na lumabas si Camila sa inidoro. Sa wakas, makakauwi na si Camila pagkatapos ng kanyang trabaho. Ngayon ay talagang parang impyerno. Sa mga susunod na oras, baka mas kakilakilabot pa. Umaasa na lang si Camila na darating ang asawa ng manager at pag-alitan ng asawa hanggang sa mapigil ito. I'm home, bati niya. Gaya ng dati, dumarating ang kanyang mga quintuplets na baby girls at inaaliw siya. Ngunit nagulat si Camila sa kanilang mga sinabi. Mommy, paprotektahan ka namin gaya ng dati sa bawat panganib na darating sa iyo, sabi ng isa sa mga sanggol, na tumanggo mula sa 4 na iba pang mga sanggol. Pero nanatiling nakangiti si Camila. Okay, Angels, naging makulat ka ba sa bahay? Tanong ni Camila habang isa-isang tinitignan ang mga mukha ng anak na may matatag na ekspresyon. Umiling ang mga quintuplet, napangiti si Camila na may kasiyahan. Good. Iyan ang mga anghel ko. Pumasok si Camila sa kwarto. Nakatitig siya sa screen ng computer na nakabukas pa rin. At agad na nabaling ang tingin niya kay Riley. Riley, I have told you don't play on the computer for too long. Baby ka pa. Nakakatakot sa kalusugan ng mga mata mo, tinignan ni Camila ang isa sa kanyang mga anak na babae na may matalim na tingin. Napatingin si Riley sa iba. Nakalimutan niyang i-off ito. Tumango lang si Riley at saka sinabing, sige mommy. Sorry. Maliligo muna si mommy. Mamaya sasamahan kita matulog. Asan si Lola? Naiihi si Lola. Sige. Ngayon makipaglaro sa mga kapatid mo, okay? Hindi na ako magtatagal. Sige, mommy. Sagot ng mga quintuplets sa pagkakaisa. Nakahinga ng maluwag si Camila. Ang lahat ng mga bata ay nakatulog. Ganoon din sa kanyang ina. Kinuha ni Camila ang kanyang shoulder bag at agad na pumunta sa Raffles Hotel. Medyo mabilis ang tibok ng puso ni Camila. Let's hope true that was the wife number of that lecherous manager. Sobrang saya na makita siyang napapagalitan. Bahagyang ngumiti si Camila. Ngunit may nakapukaw sa kanyang atensyon. Bukas ang pinto. Ngumiti si Camila. Akala niya ay dumating na ang asawa ng manager at nag-aaway sila ngayon sa loob. Pabilis ng pabilis ang mga hakbang. Agad siyang pumasok sa loob ng walang pag-aalinlangan. Pero nabigla talaga siya sa sumunod na nangyari. Ano ito? Anong nangyari? Napaatras si Camila. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Hindi siya nakaimik nang may nakita siyang kahindik-hindik sa kwartong ito. May dugo sa lahat ng dako. Patuloy na umatras si Camila sa walang pagtatanggol na katawan ng manager na may dugo sa buong katawan. Hanggang sa hindi sinasadyang may natapakan ang paa niya. Yumuko si Camila para kunin ito. Isa itong fruit knife.
Nagbaka sakali si Camila na makalapit sa walang magawang nakahiga na katawan ng manager. Patay na ba siya? Yumuko si Camila para tingnan kung may pulso sa kanyang leeg. Pero biglang may pumasok sa loob. Napabuntong hininga si Camila hanggang sa nahulog ang kutsilyong hawak niya at nabahira ng dugo ng manager. Pinilig niya ang kanyang ulo. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling suit ang tumingin sa kanya at sa manager, na puno ng dugo. Sabay turo ng babae na may halong takot at galit. Ikaw, anong ginawa mo sa asawa ko? Pinatay mo, sino ka? Laking gulat ni Camila nang makuha ang akusasyon. Siyempre, mukhang asawa ng manager ang babaeng ito. Napailing tuloy si Camila. No, you misunderstood. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Dumating lang ako at nakita ko siya sa ganitong estado, paliwanag ni Camila. Hindi siya nagpakita ng anumang takot dahil pakiramdam ni Camila ay inosente siya rito. Pero hindi talaga naniwala ang asawa ng manager sa sinabi ni Camila. Shut up! You're a killer! Ikaw ang pumaslang sa asawa ko. Sigaw ng asawa ng manager. Hindi, kaya kung sumumpa na hindi ako ang may kasalanan. Ngunit gayunpaman, ang kanyang paliwanag ay walang kahulugan sa asawa ng manager. I said shut up, shut up. Paano ka pa makakaiwas ng ganyan habang nakita kitang hawak ang patalim na yan? Saan ba may killer na gustong umamin na nakapatay siya? Tatawagan ko ang hotel worker at pulis. Ikaw dapat ang may pananagutan sa nangyari. Anong sinasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo. Humakbang papalapit si Camila sa babae para kunin ang kanyang cellphone para hindi makatawag sa mga awtoridad. Ngunit huli na si Camila. Nakakonekta ang tawag. Mrs., I'm not lying. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Nagkamali ka lang ng intindi. Makinig ka muna sa paliwanag ko, ani Camila. Pinilit niyang maging kalmado sa magulong sitwasyong ito. Shut up, I said. You will stay here until the police come. Sabi ng asawa ng manager. Nagsimula na ring lumuha ang mga mata niya. Mukha siyang malungkot dahil pinatay ang kanyang asawa. Dumating na rin sa wakas ang pulis. Sinubukan ni Camila na ipaliwanag na siya ay inosente. Pero dahil ang fingerprints niya ay nasa fruit knife na aksidenteng nahawakan niya kanina. Sa wakas, siya ay tinanong bilang ang may kasalanan at dinala upang makulong. Hindi, I swear I'm not the killer. Wag mo akong hawakan. Malungkot ang mga anak ko pag nalamang nila ang mommy nila sa police office. Please, I'm innocent. Wag. Ngunit hindi pinansin ang mga sigaw ni Camila. Dinala pa rin siya sa opisina sa police station para ma-follow up agad. Habang ang asawa ng manager ay mapait nang umiti nang makita ang kanilang pag-alis. Nagising ang ina ni Camila nang marinig ang pagtunog ng telepono. Ang nagriring na telepono ang gumising hindi lamang sa babae kundi sa mga quintuplet. Hinusat nila ang kanilang mga mata at tumayo sa pagkakaupo. Sa tirahan ni Miss Camila Elizalde. Yes, I'm her mother. Can I help you? Sagot ng ina. Madam, magbibigay lang ako ng impormasyon na ang anak mo ay kasalukuyang nakakulong sa opisina ng pulisya sa kasong murder. At pinangalanan siyang sospek base sa mga ebidensyang nakalap sa pinangyarihan. Agad namang tumulong ang katawan ng ina ni Camila. Nahulog din ang phone sa kamay niya. Umiling siya. No, there's no way my daughter Camila is a murderer. You guys are lying. No, no. Lola, si Cassidy Elizalde, ang ikalimang anak ay sumigaw at agad na bumangon sa kama at saka pinakalma ang kanyang lola, na patuloy sa pag-iyak nang marinig ang balitang ipinarating ng mga pulis. Ganun din sa ibang kambal. Lola, huwag kang umiyak. Hahanap kami ng mga kapatid ko ng ebidensya at patutunayan ko sa kanila na inosente si Mommy. Sabi niya, narinig yata nila ang usapan ng lola niya sa pulis kanina dahil medyo malakas ang boses nito. Ngunit hindi talaga pinansin ni Lola ang sinabi ng kanyang apo. Umiiyak siya habang nakayakap sa mga quintuplet. Camila, my daughter, naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo magagawa ang ganyan. Samantala, nakatanggap din si Steven ng balita mula sa kanyang assistant na pinatay ang dating manager sa hotel at ginawang sospek si Camila. Hindi na nagtagal ay agad siyang sumugod sa himpilan ng pulisya. Bale ang importanteng trabaho niya dati. Pinaandar ni Steven ang kanyang sasakyan ng buong bilis. Hindi niya alintana na ilang beses na siyang muntik ng makabangga ng ibang sasakyan dahil sa pagmamaneho nito na parang baliw.
Sa wakas ay dumiretso na siya sa loob. Hinanap niya si Camila, na nakaupo habang ini-interrogate ng opisyal. Babae, tawag niya. Agad namang napatingin kay Steven si Camila at ang opisyal na nag-interrogate kay Camila. Tila labis na nagulat ang opisyal nang makita si Steven dahil alam niyang si Steven ang marangal na anak ng pinakamayamang pamilya sa estado. Ikaw na naman, sabi ni Camila sa paos na boses dahil naubos na ang lakas niya dahil sa patuloy niyang pagsigaw para ipahayag ang kanyang pagiging inosente. For some reason, ayaw talaga ni Steven na makita ang babaeng ito na matamlay ng ganito. Sanay na siyang makita ang mabangis na Camila. May kung ano sa loob niya na ikinagalit nang makita iyon. Mahigpit na kumuyam ang mga kamao ni Steven. Umupo siya sa tabi ni Camila. Nakaharap sa opisyal. I want you to release her on parole. Don't stand this woman. She is an employee in my company. I will be her parole bail. Pasensya na po sir, pero hindi po namin magagawa yun. Ikukulong pa po namin si Mrs. Elizalde dahil pinangalanan po namin siya bilang suspect. May nakuha naming ebidensya sa pinangyarihan. May fingerprints po si Miss Elizalde sa bagay na iyon at may testigo kami na walang iba kundi ang asawa mismo ng manager, paliwanag ng opisyal. Nagalit si Steven dahil sa pagtanggi. Hindi mo ba alam kung sino ako? How dare you refuse me? And you only got the evidence. That's just one piece of evidence. Hindi pa masyadong malakas. How rashly you set this woman as suspect. I can huwag kunin ang pangunahing bagay ay. Agad na natigil ang mga salita ni Steven na may galit na notisayon ng marahan itong hinawakan ni Camila sa braso. I want to talk to you. Tayong dalawa lang, biglang sabi ni Camila. At narito sila ngayon. Umupo mag-isa sa kahilingan ni Camila. Sir, I am very grateful na pinanindigan mo ako kanina. Kahit stranger lang ako, but you are so kind. I misjudged you kanina, but you don't need to do that. I don't gusto kung madamay ka sa bagay na ito, kasalanan ko lang ang pagiging tanga, sabi ni Camila. Taos puso niyang sinabi iyon. Ayaw niyang madamay ang banyagang lalaking ito sa mga problema niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay ikinagalit ni Steven. Lumitaw ang mga ugat ng inis sa noo ni Steven. Hinawakan niya ang mga balikat ni Camila ng medyo malakas. Babae, pagod na ako sa lahat ng charades na ginawa mo. Estranghero ka lang, sabi mo. Huwag kang umarte na hindi natin alam dati. Madamdaming sabi niya. Hindi maintindihan ni Camila. What do you mean? We never really knew each other before. I told you to end the charade you doing. You try to tease me and keep following me all the way to my office. Don't pretend you've lost your memory. We had something 4 years ago sa hotel. At huwag mong hilingin sa akin na itigil ang pagtatanggol sa iyo para makalaya ka, gagawin ko ang lahat para mawala ka sa sitwasyong ito. Mabilis na sabi ni Steven sabay buntong hininga. Binato ang katawan ni Camila matapos marinig ang sinabi ni Steven. What? Something happened to us 4 years ago. Matagal na tinitigan ni Camila ang mukha ni Steven. Bawat pulgada ng mukha niya ay napapansin niya ng detalyado at agad nitong tinakpan ang bibig niya. Siya, kamukha talaga ng mga anak ko ang mukha niya. Hindi, imposible.